Okay, shout out po sa lahat. Kumusta man mong tanan? Kumusta kayong lahat diyan sa ating mga suking, subscriber na nandiyan po lagi, nanonood po sa ating video, sa ating mga subscriber po na, lagi pong nakasuporta, lalo na diyan sa ano, sa Pilipinas o, sa probinsya ko sa Bohol. Amping mong tanan diha sa taga Bohol, ha? At natawa ako doon sa mga comment ninyo. Hindi ko nasagot na naman yung mga komentaryo ninyo. Natawa ko kay Ma'am Jana ba? Kay Ma'am Jana Flores. Ma'am, natawa ko sa comment mo na matigi na si Bong ba? Natawa. Sige ko katawa sa mga comment ninyo. Tawa ko ng tawa sa mga comment ninyo. Yung iba yung septic tank na ang dala. Bitaw, no? Kaya dinaanan talaga sa kalukuhan itong sitwasyon ngayon ni Bongbong Marcos kasi alam naman natin, hindi kasi ito sinabi kung ang totoo. Nireaksyonan ko lang kasi yun kasi ang dami kasing nag-ano yun sa social media. Siguro kayo nakita ninyo yun sa social media kaya siguro ganun na lang kabilis yung pagkalat doon sa mga nakikita natin ng mga video or mga picture noon na talagang binabantayan yung ah, pati ba naman ganun na belt bag na nga nakita pa yon. So anyway, maraming salamat sa inyong lahat, ha. Ito yung bigyan ko ng reaksyon ngayon itong ano, nalalapit na itong impeachment ni VP Sara. So na ano ko lang ba, naisip ko lang itong mangyayari ka. Halimbawa, no, kapag na-impeach si VP Sara, ano kayang kasunod nito? Kasi ang mga kalaban ngayon sa politika talaga, itong impeachment kasi talaga na titingnan natin ng ah, kahit sa anggulo nito, politika kasi to. Kahit mismo sila, mga congressman, mga senador, politika naman talaga ang sabi nila kahit sino dyan, mga abogado, kung intindihin natin to ngayon ang sitwasyon dyan sa itong impeachment na to ay politika talaga. Lalo pa na nalalapit na itong eleksyon itong 2028. So ngayon pa lang itong 2026, kanya-kanyang porma na. So itong impeachment ni VP Sara, gusto talaga na nila itong tapusin si VP Sara sa pamamagitan ng impeachment kasi kita naman natin nung last year pa na yung impeachment niya ay hindi talaga natuloy ho yon. May na panood ko nga video noon na hindi yung sinabi nila impeach sa House of Representatives mismo ang congressman ng si Joel Chua yata ang nagsabi na hindi yun na-impeach kasi nga mali yung procedure nga nila. So na-endorse nga nila sa Senado pero kung intindihin yun, hindi nila na-impeach yun kasi sinortcut yun, di ba? Na kumuha lang sila, nakakuha sila ng 1/3 di umano pero ah yun pala hindi na-impeach ang ano yun. Kasi tinanong yun sa interview na yun. I think sa DZMM yun na panood ko. So, ngayon, talagang gusto talaga nito na puruhan na itong si VP Sara itong 2026 na to kasi di ba sinabi yan ni VP Sara na itong December na to, 2026, doon malalaman ng mga nag-convince sa kanya na tatakbo ba siya o hindi sa by 2028. So ito na yun, pinapaspasan talaga nila kung paano talaga nila matanggal si VP Sara sa karera nitong pagka-presidente. Kasi kahit sa survey ngayon, imbis na si VP Sara ay tatablan dito sa mga yang sa paninira, hindi tumatalab eh. Lalo patuloy siyang nadagdagan ang kumpiyansa sa mga tao ngayon sa Pilipinas. Kahit ano pang paninira nila, si Kesyo daw nag-abroad, pumunta lang dito sa ibang bansa, walang ginagawa. Di ba nababasa natin yan? Nakikita natin yan sa mga komentaryo din. So, sa palagay ko, itong nangyari ngayon sa impeachment ni VP Sara, anong kasunod dito kapag halimbawa lang no, ma-impeach siya dito? Itong pagkakataon na to na talagang pusigido na itong mga kaliwang grupo na i-impeach yung ibang mga ano diyan, mga congressman na i-impeach talaga si VP Sara. So, ang tanong ko nga dito, kung ma-impeach pa si VP Sara, safe na ba ang magiging kalaban nila? Safe na ba halimbawa itong si Risa Hontiveros, itong si John Vic Rimulya, itong si
Sino pang itong si di umanong si Torre. Sino pa ng ambisyon dyan na magiging presidente? Ito si Tulfo. Safe na ba sila? Sa palagay ba nila kapag na-impeach na talaga to, mabura si VP Sara, hindi na pwede makatakbo by 2028, ay sila mismo nag-isip na safe na kami dito, mananalo na kami dito. Na yung mga political analyst dyan, napanood ko rin yung mga sinasabi nila na pwede daw na pwedeng makakasiguro si VP Sara sa kanyang kahit patas ang survey, kasi nga daw nangyari kay Binay ho yun. Nangyari ho yun kaya natandaan ko rin to kay Binay, kay Fernando po, di ba? Sino pa yung iba na na mataas sa survey nung time na yun. Pero sabi nila mayroon daw biglang lilitaw na lang kung sino yung dapat sino yung dapat na biglang lumakas, kasi kagaya kay Pinoy daw nung namatay si Cory Aquino, doon lumakas ang kandidatura ni Pinoy nung namatay si Cory. Tapos itong si Pangulong Duterte, isa rin to na doon din to umangat noong na talaga siya ng kakandidato ng presidente. So ito ngayon, ang tinitingnan nila ngayon si VP Sara lang talaga. Kasi alam naman natin na kapag na presidente ito, iba ang takbo ng pamumuno nito, kasi sinabi na nga ito ni dating Pangulong Duterte na iba kapag ito, kasi may paninindigan, kasi sheriff nga sinuntok niya sa Davao. So nung mayor pa siya noon, mayora pa. So natanong ko lang to na sakali man na ma-impeach si VP Sara, mamalasin si VP Sara. Ang ko nga dito ay anong kasunod nito? Yung mga binanggit ko kanina, sigurado ba sila kapag hindi makatakbo si VP Sara, sa kanila na ang bola? Paano kung bigla na mahugot itong dalawang kapatid ni VP Sara, na itong si Baste at saka si Pulong? Alam naman ng mga tao natin, ng mga tao ngayon, di ba, na itong pagka-popular na mga Duterte ngayon, ang hirap mapantayan, ang hirap ako sa akin lang pinobre ba na pagtingin sa mga politika sa Pilipinas ngayon, na itong mga Duterte talagang wawasakin talaga. So hirap silang mawasak. Kaya lang kahit pa sabihin natin na hirap sila, pilit talaga nila na wasakin ito at maniniwala ang mga tao. Although mayroon ng marami-raming naniniwala. Makikita naman natin sa mga komentaryo na yung iba nga kilala ko, unti-unti na lang silang lumulubay dito kay VP Sara, pero yung iba lang yan. Pero lumulubay ang isa, lumalayo ang isa, may papalit 10. Saan ka pa? At ito kasi ngayon, na kahit anong paninira nila dito, itong Visayas at Mindanao, hirap to i-brainwash ang mga tao dyan. Pati itong mga nasa Luzon, may iba-ibang parte dyan sa Luzon na hirap i-brainwash na si VP Sara. Sobrang sama, sobrang kurap. Nasabi ko na nga rin to noon na mas piliin ko pa ang ganitong mga sitwasyon na hindi kurap. Ako di ko maniwala talagang kurap itong mga Duterte. Panahon ni Tatay Digong, kung kurap siya, dapat nakasuhan na siya kung saan korte na sa kanyang korupsyon. Wala, di ba? Ni isa. Ang kanyang kaso lang naman talaga itong sinabi nilang itong hinaharap niya ngayon. Kaya sabi ko, paano kung bigla ma-impeach si VP Sara, tapos ang mga tao biglang suportahan bigla itong dalawang kapatid niya? Kaya ba nila to? Ganun, sa ano ko lang to ba? Paano kung biglang palit ba ang sitwasyon ngayon na si Basti o si Pulong ang magiging kandidato pagka-presidente? Kasi yan ang nila Nung panahon kasi daw sa snap election noon na si Cory Aquino, hindi yun inaasahan na magiging presidente. Tapos ang dapat si Ninoy Aquino yan ang lalaban pagka-presidente ni tatay ni Bongbong Marcos. Paano kung mangyari ito ulit ngayon? Na itong dalawang kapatid ni VP Sara, si
Pulong at saka itong si Basti Duterte, hindi to nila naisip na bigla pala tong lilitaw kapag nalalapit na itong mag-ieleksyon na by 2028. So bulaga sila dito. Kaya ang mga tao ngayon, gusto pa rin talaga mga Duterte ang mamumuno. Kahit ako kahit ako nga na sabihin ko na naman na hindi ko to nasuportahan si VP Sara noong time na yun ng 2022. Abay, iba ang ano ko dito pananaw sa kanya ngayon Kasi ang mga tao ngayon, itong impeachment niya, ito yung sukatan. Kung ano ba talaga ang pwedeng mangyari sa kanyang impeachment ngayon. Kasi mayroong mga congressman dito na nag-iisip na kung sasabay ba talaga sila dito. Paano kung hindi rin ito ma-impeach si VP Sara? So, dubli ang kamalasan ditong administrasyon. Kasi wala siyang, ang administrasyon ngayon, wala tayong klaro din kung sino talagang suportaan talaga dito. Kasi nga, itong nangyari ngayon, itong si Maruhas ay, ano daw to noon, may komparasyon ba? Na dapat ito si Maruhas, yun ang ginawang manok dati ni Pinoy. Kasi dapat pala si Maruhas, ito yung tatakbo dapat na presidente noon. Kaya lang si Pinoy ang nagsabi na, sige, ako ang tatakbo. Pagdating ng panahon, pagkatapos ng termino ko, ikaw ang gagawin kong i-endorso pagka-presidente. At kinuha siyang DILG secretary. At ito si ngayon, itong si Junvic Rimulya. To siya ngayon? DILG secretary. So kung mapansin ninyo, sa record ng Pilipinas, wala pang DILG secretary na nanalo ng presidente na nanggaling sa DILG. Karamihan dyan, bukya pag nanggaling ka sa DILG. Hawak mo mga mayor dyan mga local government. Hawak mo, pero hindi ka madadala. O tingnan nyo yung itong bago lang. Si Abalos, talo pagka senador. O, sino pang naalala ko na nagaling sa DILG na natalo? Yung si Rafi Alunan, tumandidato senador, bukya din. So ito yung dapat bantayan din. Ang mga analyze kasi ngayon na nakatutok lang dito sa kanila ni Risa Hontiveros, itong si Junvic Rimulya, at saka itong si Torre. Sino pang iba dyan? Mga Tulfo. Diyan lang nakatutok Hindi nila nakikita yung kabila pang mayroon pwedeng lulusot dyan na itong dalawang kapatid ni VP Sara, paano pag yan ang hingiin sa mga tao na isa sa inyo dapat tatakbo? So hindi nila surpresa yan Akin lang to, opinion ko lang to. Pero sa inyo na yan kung sino ba talaga ang pwede na tatawag. Leni Robredo daw. Yan ang lang ngayon Doon sila nakapokus sa mga yan. Ito pa nga, isa ngayon pa nga lang Banggaan na nga sila, hindi na nga nila alam kung sino talaga ang pwedeng tatakbo at sino pwedeng kakalaban ni VP Sara. Hindi nila alam na kapag na-impeach ito, kapag nagbulyaso ito impeachment ni VP Sara, katakot-takot ito ang kanilang katakot-takot ang kanilang ditong gagawin kung ano ba talaga, paano nila ipurnada itong pagka-kandidato ni VP Sara. Kasi isa pa, si VP Sara ngayon, mayroong kaso sa ombudsman. So talagang planado lahat ito na kung bukya tayo sa kabila, sa impeachment, at least itong ombudsman, baka doon natin pwedeng mapuruhan itong si VP Sara. Pero iba talagang ko ito nakikita sa kanya kasi palaban talaga. Hindi ito po pwede na sabihin nila na yanuhon ba sa Bisaya pa, yanuhon ito nila mapilde. Nako, mag-abot talaga tong tinalupan sa lupa kapag ito mapagiging presidente. Humanda talaga silang lahat. Kaya ngayon pa lang, nginig na itong mga kalaban ni VP Sara. So, yun lang yung opinion. So, kasi nakikita ko lang sa mga video ngayon na yung mga political nag-analyze sa politika sa Pilipinas. Yan tinutukoy nila. Junvic Rimulya. May mga survey na, di ba? At hindi matitinag sa number 1 si VP Sara. Lalo tuloy aangat ang kanyang survey. So, sabi nila, ano pa daw yan? Baka mabinay nga.
Si Amy Marcos na, sabi rin niya yan, na gusto nilang mabinay si VP Sara. So, ulitin ko, sa akin lang tong opinion na to. Anong kasunod pag na-impeach si VP Sara? O sige, tanggap niya na kapag na-impeach siya, hindi na siya pwede makatakbo sa gobyerno. May dalawang kapatid na laki. Paano yan kung bigla na lang nga yan ang bigyang kalabitin yan either sa dalawa na kung sino talaga? Pwede yan tatakbo yan. Kasi paano kung hingiin talaga sa mga tao na gusto talagang mamuno sa Pilipinas isang Duterte? Hindi, anong nila magawa nito? Paano kung kagaya sa tatay nila na biglang hindi pa nga to nagpormal na kakandidato, 'di ba? Kung maalala natin 'yon, si Pangulong Duterte nung sinabi niya na kakandidato, unti-unting umangat ang kanyang survey. Pang ilan lang naman siya nung survey na 'yon. Yan ang gusto nilang palabasin dito kay Hontiveros. Gusto nilang palabasin dito kay Torre. Gustong palabasin nila dito kay John Vic Remulla. Tawag nila dark horse ba yun? Ako hindi ko naniniwala sa dark horse na mga yan. Dark horse na mga yan. Hindi ako naniniwala, sa totoo lang. Kasi ang mga tao ngayon, dito pa rin sa Duterte talaga ang kanilang gusto.